Mga anak, huwag kayong matulog sa kwarto ng inyong mga magulang. Kahit pa doon lang may aircon, magtiyaga muna kayo sa electric fan. At para sa mga nanay, huwag ninyong patutulugin ang inyong mga anak sa inyong kwarto kung naroon ang inyong asawa. Sagabal po ang mga bata sa pagsasama ng mag-asawa. Darating ang oras, 2:00 ng madaling araw, na dahan-dahan na lang kayong gagalaw, nag-iingat sa bawat kaluskos. Sa halip na maging natural ang pagmamahalan, nagiging parang may ginagawang mali. Parang kinukriminal nyo pa ang sarili ninyong pagmamahalan. Alisin ninyo ang mga bata sa kwarto. Hindi sila kasama sa marriage contract. Kayo lang mag-asawa ang pumirma roon. Marami kasing nanay, minsan tinatamad na ring gampanan ang pagiging asawa. Nagiging proteksyon nila ang mga anak, nandyan ang bata. Pero ang totoo, hindi bata ang problema, kundi ang pagkawala ng oras at espasyo para sa mag-asawa. Isipin ninyo rin ang inyong asawa kapag hindi na siya makadapo ng maayos sa sariling higaan dahil puno ito ng mga batang parang mga asungot. May posibilidad na sa iba siya dumapo at bagamat hindi iyon dahilan para magkamali, mas mabuting tulungan ninyong manatili siyang bumabalik sa inyo, hindi sa iba. Hindi talaga tama na palaging katabi ninyo sa pagtulog ang inyong mga anak, kahit ano pang dahilan, maliban na lang kung may sakit, may lagnat, at inaalagaan. Iyon ay pansamantala lamang, pero kung gabi-gabi, parang mga sisiw na nakapaligid sa inahin, hindi iyon tama para sa isang babaeng may asawang kasama sa bahay. Kung ang asawa ay nasa abroad, nasa malayo, o wala sa bahay, maaari. Pero kung nandyan ang daddy nila, mga anak, chupi-chupi muna. Balik kayo sa sarili ninyong higaan.